ng Panginoong Jesucristo sa siyudad ng Jerusalem ayon kay si San Mateo. At ganoon din itong long na passion ng Panginoon, 2 Kapitulo 26 at 27 ayon kay si San Mateo din po. Ito mga kapatid, ang dahilan bakit buong passion na tayo narinig o nagbasa upang nalaman natin ang mga pagpapakasakit ng Panginoon para sa atin lahat. Amen? Sa pamamagitan ng itong pagdiriwag na ito, mga kapatid, dalawang bagay ang abot ng ating inasimbahan sa atin lahat. Una ay mga kapatid, ang Panginoong Jesus, siya ang hari ng ating buhay. Pero anong klaseng hari? Hari na may korona, hari na nakatira sa palasyo, hari na nagsakay sa kabayo. Pero narinig po natin mga kapatid, ang Panginoong Jesus bilang hari, nagsakay siya isang asno, isang bisirong asno. Ipakita siya sa atin kanyang napakumbaba. Ang Panginoong Jesus mga kapatid, sabihin niya sa atin, wala siyang kapangyarihan dito sa mundong ito. It is not the temporal power that the Lord is wielding, pero it is all the spiritual power. The spiritual power nito mga kapatid, abot siya sa atin lahat. Bakit itong spiritual power nito mga kapatid? Dahil sinabi ng mga tao, nandiyan 2,000 years ago sa Jerusalem, sumigaw sila, Hosanna! Ano ba itong Hosanna mga kapatid? Mabuhay ang si Kristo, mabuhay ang hari. Hindi po, Hosanna, ibig sabihin, tulungan mo kami, ligtas mo kami, Panginoon. Save us, O Lord, ang sinabi nila. Ngayon tayo din mga kapatid, kanina sinabi natin, sigaw din tayo, Hosanna. Iligtas mo kami sa mga kasalanan upang kami ay magbabago nga. Sana itong spiritual na power ng Panginoon sa ating buhay mga kapatid, ito isang paraan na pwede tayong lahat ay magbabago. Amen? Kung tayo lahat ay magbabago mga kapatid, walang kurakot, walang corruption sa ating sambayanan, sa ating bansa, sa ating mga tahanan. Tayo mga kapatid, may isang spiritual na revolution sa ating buhay. Sa pamamagitan nito, spiritual na revolution nito, that is spiritual power na abot ng Panginoon, laging manatili sa atin. Amen? Amen? Pangalawa na bagay mga kapatid, isang hamon para sa atin lahat. Katulad ni Jesus, may tawag natin na may cross sa kanyang buhay. Sa ating buhay din, marami din ang mga crosses, iba't ibang klase na crosses. Kapag darating na ang mga crosses, sobra-sobra na, parang gusto natin na itapon. Pero ang Panginoon din siguro mga kapatid, you know, when He was denied, when He was rejected, when He was handed over mga kapatid, when He was mocked, when He was crucified, when He was murdered and killed mga kapatid, siguro gusto rin niya itapon ang cross. Pero katulad sa atin mga kapatid, nagsumigaw din siya, nagdasal na siya, Eli, Eli, lama sabachthani lang ang sinabi, nandyan habang nandyan sa cross. Diyos ko, bakit mo ako pinababayaan? Pero mga kapatid, ito mga cross sa buhay natin, sabihin ng Panginoon, katulad sa Kanya, kapit kayo lagi sa aking Ama. Katulad ni Jesus mga kapatid, kapit tayo sa Panginoon, upang meron tayong itong lakas na upang tuloy ang ating, tawag natin na mga kapatid, ang ating paglalakbay patungong mga kalbaryo natin. Ano ba magbigay sa atin mga kapatid lakas na loob upang pasanin ang ito mga cross at sumunod sa Panginoon? Ang mga bagay na narinig po natin dito sa unang pagbasa
Sinabi ni Propeta Isaiah, mga kapatid, ang Panginoon ay makapangyarihan. Siya ang tumutulong sa akin. So mga kapatid, every time our life gets harder, parang walang pag-asa sa atin. Parang lagi nandyan tayo sa Kalbaryo. Sabihin ng Panginoon, don't worry. Nandyan pa rin siya. Dahil siya ang ating makapangyarihan Diyos. Siya ang tumutulong sa atin. Amen? Amen? Bigyan natin sa Kanya isang malakas na palakpak. Magsitayo po tayo lahat. Sumasambalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasambalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nakatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinapakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanao sa kinaroonan ng mga yumao, na may katiluong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng